na 49 inch. Yan yung problema niyan. Normal, tapos magpi-flicker, tapos normal. Pi-flicker. Yan. Ito yung kanyang mainboard. Tinanggal natin yung heatsink kasi i-modify natin yung swapping voltage nya. Tapos ito naman yung power supply. Nagawa na rin natin siya dati. Backlight yung pinalitan natin 2023. Yan, backlight issue yan. So ngayon ang problema naman niya ay dito sa display. Nagpi-flicker. So hahanapin natin dito yung LC1, LC2 or odd even signal natin. Tapos i-modify natin siya sa fix na PTH saka na PTL para hindi na siya gagalaw. Hindi tayo gagamit ng tape method. Try natin kung masosolve natin yung problema sa modification na walang tape method. Okay, so nag-modify na tayo dito. Ayan. Yan yung LC1, LC2 natin, dalawa. Tapos doon tayo nag-cut sa pinakapuno ng IC. Tapos ayan, nakatap na dito yung BGL natin dito sa baba. Tapos yung sa taas natin, BGH. So ang picture niyan, yan, nagalaw ang picture niya, no? So ibig sabihin niyan, hindi match yung setup natin. Pagpalitin ngayon natin, yung sa baba gagawin nating BGH, tapos yung sa taas na pin gawin nating BGL. Okay, so napagpalit na natin. At yan na yung display niya. Pansin nyo, nawawala yung signal natin. Yan. So pansin natin, hindi na siya gumagalaw, ano? Hindi na siya nagpe-flicker. Yan. So hindi tayo nag-tape method, pero nag-modify tayo ng swapping voltage. So pag ang issue ng unit ay flicker, tapos magno-normal, try nyo i-modify na lang yung LC1, LC2 or yung ating odd even signal. Pero kung nagdo-double image talaga siya, ay talagang sira na yung clock signal natin. Pero itong ginawa natin, dahil nagpi-flicker lang ito, modify lang ng LC1, LC2. So yung sa baba natin, BGH, tapos yung sa taas natin, BGL. So dito yan nagmumula, oh. Kita ka? Yan. Bali yan yung dalawang tuldok na yan. Yan yung ating swapping voltage sa IC na ito. Tapos pagdating dito, yan yung swapping voltage natin. Okay? So nadali natin. Tapos ito naman yung ating BGL. At doon naman yung ating BGH sa may kapasitor na malaki. So naglagay lang tayo dito ng heatsink pansamantala kasi umiinit yung IC na ito pag wala itong malaking heatsink. Tinanggal lang natin yan para makapagkabit tayo dito ng modification natin. Okay, so yan na siya. Okay na. Volume lang tayo. Ito yung manok na kinulog. Kala ko hindi na naman nakakabit yung speaker natin. So hindi na siya nagpi-flicker, ano? Steady na yung display natin. So obserbahan natin, titingnan natin kung effective yung ganitong setup kaysa tape method. Ito kasi wala pa tayong binlock dito na clock signal. Lahat ng clock signal nito buhay pa. Pati yung ating LC1, LC2 buhay din. Kaya lang fix na yung supply, hindi na siya swapping voltage. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe